Heto guys, may bago tayong news tungkol dito sa mga kaanak at dito kay Atong Ang at sa paghahanap dito kay Atong Ang. So dito, nagtataka na at nagdududa na ang mga kaanak o pamilya ng mga missing sa Bungero dahil hanggang ngayon ay hindi pa din nahanap ito si Atong Ang. Nagdududa na yung mga pamilya nila dahil nga dito sa paghahanap kay Atong Ang. At yung iba pang nilang mga kaanak dito ay humiling nga dito sa DILG o dito kay John Vic, no, na dobrehin o gawing triple ang patong ni Atong Ang sa kanyang ulo. So dito papayagan kaya ito? Gagawin kaya ng DILG itong gusto ng mga kaanak at pamilya ng mga biktima, no? Kasi hanggang ngayon ay hindi pa din nila talaga matunton ito si Atong Ang kahit na may ano na sila na nasa Cambodia nga daw ito si Atong Ang. Hanggang ngayon hindi pa din talaga nahanap o nahuhuli man lang ito si Atong Ang. Kaya dito ay hindi natin masisisi na etong pamilya ng mga biktima ay magduda sa ating mga kapulisan, sa ating mga taga-hunting dyan kay Atong. So nagdududa na sila, hindi na sila mapalagay dahil nga hindi pa din mahanap-hanap ito si Atong. So ito, panoodin natin yung latest news dito sa kaso na to, no? Dahil dito ay nagsalita na isa-isa yung mga kaanak at yung mga kapamilya nila dahil nga hindi nga mahanap si Atong Eto, panoodin natin. Nanawagan ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa DILG na dagdagan ang halaga ng patong sa ulo ng tinuturong mastermind sa krimen na si Charlie Atong Ang. Ang sa National Bureau of Investigation, araw-araw silang nakakatanggap ng report ukol sa kinaroroonan umano ni Ang, pero for verification pa ang mga ito. May unang balita si Emil Sumangil. Yung iba dyan, mga fake core. Aabot na sa 18 property ni Atong ang ni-raid ng pulisya at NBI sa loob ng 3 linggo. Mula nang ilabas ng korte ang mga warrant of arrest laban sa negosyante ayon sa DILG. Pero nananatiling at large ang itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang mga pamilya ng mga biktima hindi raw maiwasang magduda. Kung talagang huhulihin, mahuhuli yan. Napansin namin, parang pinaiikot na lang kami. Nasaan siya? Parang hindi pursigido yung mga... Yung tanong ni nanay, nasaan siya? Mukhang pinaiikot lang daw sila. Well, hindi natin sila masisisi kung ganyan talaga ang kanilang naiisip na ngayon kasi hindi pa din nahanap si Atong. Iisip talaga nila na pinaiikot sila. Baka iniisip pa nga yan, baka binayadan yung ating mga kapulisan, di ba? Kaya hanggang ngayon di mahanap-hanap. Sa bagay, napakahirap naman talagang hanapin yung ayaw magpahanap. Mga kapulisan, pinatay na nga nila yung mga pamilya namin, mga anak namin. Pati ba naman kami pahihirapan hanggang ngayon? Para sa whistleblower na si Dondon Patidongan na dating tauhan ni Atong Ang, posibleng nasa labas na ng bansa ang dati niyang amo. Pero may mga bahay daw si Ang sa mga exclusive subdivision sa Metro Manila. Meron sa bahay, mga bahay ng anak niya. Mayroon pa dyan sa pinakamalaking bahay yan. Isa rin na pinagtaguan namin yan. Marami pa rin daw koneksyon si Ang hanggang ngayon. Kaya hindi anya imposibleng lulusot sa butas ng karayom ang warrant of arrest na magkakatid sa kanya sa kulungan. Nasa Naku po. gobyerno rin. Talagang napakadaming koneksyon ito ni Atong kasi isipin mo kung nakalabas na mismo yan ng bansa kagaya ng sinasabi nito ni Arias Totoy. Talagang susuot talaga sa butas yung mga kapulisan natin, no? Upang mahuli to, mahanap. Kasi hindi basta-basta si Atong Ang madaming datong, madaming koneksyon, di ba? No? Kaya posible yan na tama ang kutob nito ni Arias Totoy na talagang nakalabas na to ng bansa. Ano rin lahat yan. Sila rin yun sila. Sila ang nagtitimbre. O, Mr. Atong Ang, lalabas na bukas yung warrant mo. Umalis ka na. Parang ganun ang pangyayari. Naku, Pero sabi ng
mukhang may taga-chuchu, no? Kung totoo man to na posibleng may taga-chuchu dito kay Atong, taga-balita, mata-atenga niya sa gobyerno o dito sa kung saan man yan, kung sa NBI man yan o kapulisan, malalaman kaagad, di ba? Kagaya nung sinabi ni Aristotle, baka may ano ka na, may warrant ka na, bukas, sibat ka na, di ba? Posible, no? Yan din ang isipin ng iba. ng NBI. Marami po tayong verify na information during the past days. So we are receiving almost every day fresh information. At yan ay kaagad nating binibigyan ng karampatang aksyon para mahuli natin itong si Mr. Atong. May mga natatanggap din tayong text messages na nasa abroad na daw. We will just take note of those information, and may mga opisina naman na in charge dyan sa international community and verification. Pakiusap ng mga pamilya ng missing Sabongeros, dagdagan pa sana ng gobyerno ang 10 milyong pisong patong sa ulo ni Ang. Secretary John Vic Remulla, dagdagan nyo na ho kung doble, triple pa nito kasi baka pinapantayan lang ho ng ating suspect yung pabuya na to. Tama. Nananawagan ang Yun, posible yun. Na yung 10 million na patong ni kay Atong Ang na 10 million, syempre may mga kasama niyan, di ba? Baka nga pinapasahod niya yan 15 million, pinapantayan niya o 10 million, di ba? Yan, dapat talaga taasan yung ano nito ni Atong Ang, no? Yung kanyang patong sa ulo. Nang sa ganun, may isa sa kasamahan niya diyan na magkakanuno sa kanya. 'Di ba? Na sa ganun, yun ang magiging dahilan upang mahuli siya. Eh kung ganito lang naman yung patong, 10 million, kayang-kayang bayadan ni Atong Ang yan. Kayang higitan yan sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga kasabwat, 'di ba? Kaya niyang bayadan yun. Bilyones yan eh. At eto pa, no, yan si Atong Ang ay nakapaglabas daw di umano yan ng $100 million gamit ang crypto, no? Sa pag-alis niya. May daga-daga yan. So 5 billion yata yung kung di ako nagkakamali, no, na binalita na 5 billion na kanyang daga. Isipin nyo, 5 billion, bayadan niya lang yun at 10 million, di ba? Ay, posible na tatapatan talaga yan ni Atong. ang pamilya ng mga nawawalang Sabongero sa DOJ na i-update sana sila ng korte sa court hearing at mula sa probinsya, ilipat sa Metro Manila ang pagdinig ng mga kaso pati ang kustodiya ng mga akusado. Natatakot din kami pumunta doon kasi unang-una doon nawala lahat ng kamag-anak namin eh. Pagdating po sa hearing, magkaroon naman po kami ng escort ng mga pulis kasi yung safety po namin. Aapela rin daw sila sa DOJ na kung pwedeng buksan sa media ang pagdinig ng kasong ito. Sinusubukan namin kunan ng pakayag ang DOJ at DILG. Binahagi naman ng BJMP ang mga larawan ng Santa Cruz District Jail, San Pablo City Jail Male Dormitory at Lipa City Jail Male Dormitory kung saan posibleng ikulong si Ang kung madarakip. Ito ang unang balita. Emil Sumagil. Ang tanong kung madadakip si Atong. Hanggang ngayon hindi pa. Kaya di natin masisisi na magduda talaga itong mga pamilya at kaanak nitong mga biktima ng missing sa Bugero. Ano masasabi nyo? Comment down below kayo guys. At huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Pinoy Scope TV.